Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Storytime with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Ang Hiling ng Nakahawlang Loro o The Caged Parrot's Wish, a Parable from Persia. Muling isinalaysay ni Eugene Y. Evasco at iginuhit ni Ariel Santillan mula sa Lampara Books. Simulan na natin. May isang negosyante na nagmamay-ari ng magandang loro. Giliw na giliw ang negosyante sa kakayahang umawit ng loro. Dahil dito, labis ang kanyang pag-aalaga sa ibon. Ngunit nangungulila ang lorong iyon na matagal nang nakakulong sa hawla. Nais na nitong makasama ang iba pang loro at muling makalipad sa kagubatan. Isang araw, nagpasya ang negosyante na magtungo sa India. Tinanong niya ang mga kasama sa bahay kung ano ang nais nilang mga pasalubong buhat sa bansang iyon. Kung ano-ano ang hiniling sa kanya ng mga tagapaglingkod. Mga telang seda, mga figuring yari sa tanso, kakaibang rekado sa pagluluto at kwintas na perlas. Hindi rin nalimutang tanungin ng negosyante ang alagang loro. Wala namang bagay na hiniling ang loro. Sa halip, sinabi niya sa negosyante na puntahan ang gubat sa India at kamustahin ang mga loro doon. Dagdag pa ng loro, "Kapag nakita mo sila, ilarawan mo ang aking hawla. Pakisabing kailangan ko ng kanilang gabay. Pakitanong kung paano namin may pagpapatuloy ang pagkakaibigan na nasa hawla ako at sila na may malayang nakalilipad sa gubat. Pakisabing lagi kong naiisip ang mga umagang palipad-lipad lamang kami sa mga punong kahoy. Pakisabing higit pa sa pinakamatimyas na musika ang huni ng kanilang mga pagtatalo." Naunawaan ng negosyante ang ibig ipahiwatig ng alagang loro. Nais ng ibon na makawala at malayang makalipad. Ngunit gustong-gusto niya ang loro dahil sa ligayang hatid nito. Hinding-hindi niya ito mapakakawalan. Nang narating ng negosyante ang India, pinasok niya ang kagubatan hanggang sa matuntun niya ang mga pamilya ng loro. Ipinarating niya sa mga lorong ito ang mensahe ng kanyang alagang ibon. Pagkaraang marinig ang mensahe ng negosyante, isa-isang nanginig ang mga lorong iyon, nahulog at saka namatay. Nagsisi ang negosyante sa nagawa. Labis niyang ikinalungkot na siya ang sanhi sa pagkamatay ng mga loro sa gubat. Pagbalik niya, bakas pa rin ang pagkabigla sa mukha ng negosyante.
Nang tanungin siya ng alagang loro sa kung ano ang mensahe ng mga loro sa India, hindi ito nagsalita. "Pakiusap, sabihin mo sa akin," hiling ng loro sa negosyante. Labag man sa kanyang kalooban, ibinalita ng negosyante ang malagim na pangyayari sa mga loro sa India. Pagkaraang marinig ito ng alaga, nanginig ito, nahulog sa sahig ng hawla at saka namatay. Nasindak ang negosyante sa kanyang nasaksihan. Patay na ang alagang loro na nagpaligaya sa kanya sa maraming taon. Binuksan niya ang hawla. Maingat niyang kinuha ang patay na loro at saka inihiga sa may hardin. Walang ano-ano, nagising ang loro, nag-inat at saka lumipad papalayo sa tahanan ng negosyante. Nagtaka ang negosyante sa ginawang iyon ng kanyang mahal na alaga. "Bakit ka nagpanggap na namatay? Bakit mo ako nilinlang?" Tumugon naman ang malaya ng loro. "Tinuruan ako ng mga loro sa India na kung nais kong maging malaya, kailangan kong manahimik. Binibilanggo ako ng aking sariling marikit na awit. Itinigil ko ang aking pag-awit nang makilala kong muli ang kalayaan. Patnubayan ka ng Panginoon." Pamamaalam ng negosyante. "Sa iyong bagong landasin, balang araw, tutularan din kita." At dito nagtatapos ang hiling ng nakahawlang loro. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw. At kung naibigan niyo ito ay mag-subscribe lamang sa aming channel para makapaghatid pa kami ng mas maraming kwento na tulad nito sa inyo. At samahan niyo kaming muli sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!